Okay, guys, you're in a nutshell with me, Ina, para naghanga ako sandali, no? Anyway, magandang episode natin ngayon. Parang in preparation for the year 2026 sa mga umaasang ma-PR sa paparating na taon. Ang pag-uusapan natin, ano bang mga profile, okay, types of applicants ang inaasahang maging priority, okay, ng IRCC sa paparating na taon. This is, of course, is based on policy pronouncements over the past few months. Okay. Para lang mas may clearer picture tayo, sino kaya ang mas malaki ang chance na maimbita sa mga PR stream na kanilang inaplayan? Ang ating kausap ngayon muli, si Attorney Jake Aguilar ng JCA Law Office. Yung email po niya ulit, ito sa baba. Okay. Let's be specific, Attorney Jake, Right. na parang anong trabaho o anong mga ganun ba para mas madaling intindihin at umasa. Hindi umasa Specific, yan, yung specifics, wala akong alam pa. Okay. More on yung ano din, categories, kumbaga sa express. All categories, there you go. Sundan natin yun. So, sa healthcare, yung sa STEM, French category, hindi mawawala yun. So, yung trades. So, yun pa rin. We have to follow kung ano yung mga categories na ipopost nila. Within those categories, nandun yung NOCs. Yun yung titignan natin. Pwede rin mag-change yan like next year. Pero yung categories mismo, category-based draws, hindi siya magbabago. Kumbaga, parang shift siya doon sa dating strategy na talagang express entry lang and then pataasan lang ng CRS. Easy lang, kumbaga ganon. So more on category na nakikita natin ngayon yung magiging trend at saka yung ano pa rin, yung nomination programs, PNPs, and then yung RCIP. So yun tuloy pa din, yung rural. Rural pa din. So two things, ano yung trabaho mo? Nasaan ka? Alright. Saan ka nagtatrabaho? Saan? At saka ano ang trabaho? So, yun yung magiging pinaka-focus nung yung magiging tema natin for next year at saka maybe even the next few more years, 2027, 2020. Yun yung magiging tema. Saan ka nagtatrabaho? Kasi kailangan nating i-disperse yung mga tao dito. One thing na insight ko din nung dumating ako dito, yun nga, sa Toronto kami, di ba? Tapos, sabi kasi sa akin, Toronto daw, yun na yung capital. Totoo naman. I mean, capital, in the sense, capital Ottawa, of course, di ba? Pero capital na, economic capital, yan na lang. Yeah. Maraming tao, progresibo, ganyan, Toronto. Pero nung pagdating ko, sabi ko, nasan yung tao dito? Parang walang tao. Noon yan. Noon yan. Kasi, di ba, sanay tayo sa Manila, ang daming tao. Pagdating, ito na ba yung pinakamalaking city? Asan yung tao dito? So, tsaka doon na-realize ko din na ang isang bansa na katulad Canada na mayaman, kasi mayaman ang tingin natin sa Canada, ito totoo naman, hindi mo kailangan din ng para palang ng sobrang dami ng tao. Ang importante yung like infrastructure and some other things, pero ayun lang naman. So, hindi natin kailangan magkumpul-kumpul. Yan yung pinaka alam din ng Canada na gano'n na hindi natin kailangan magsama-sama sa isang lugar. Kaya ang laki-laki ng Canada ikalat natin sila, parang gano'n. So yun yung isang theme. So if you can stay away from the yung masisikip na lugar. Exactly. Doon sa lugar na masikip na, maluwag pa. Kumbaga sa jeep, pituhan yan, pasok pa kayo. So doon sa maluwag, doon tayo pumunta. Marami pa namang maluwag. It's just that ayaw natin doon kasi nga ang layo daw. Or kasi nga konting tao, kasi nga tayo mga Pilipino, tayo sanay sa mga ganon. Alright. Ang sabi ng Canada, subukan nyo yun. Doon kayo, doon sa mga rural community, subukan nyo doon. Yun ang trend ngayon. Alright. Puntahan natin yung sinasabi mo kaninang categories under express entry na inaasahang. Ay, wait, hindi ko pala na-up, no? Na magdodraw ng mas marami, kumbaga, from, no? So, yan. These are
Teka, iyan. Okay. You go to this site, guys, ha. Official po yan. So, tuloy ang pag-draw, syempre, French Yeah, sabi mo, proficiency. number 1 pa. Oo. French, At di ito ba? lang yata yung nasa immigration levels plan na tuloy-tuloy ang pagtaas ng bilang Correct, natatanggapin over correct. the So next out 3 of years. all the categories, siya lang yung pataas din ang trend. Ayan. Then healthcare, social services, STEM occupations, trade occupations, agriculture, andito pa din, education occupations. Pero yung iba, nagdududa, baka daw, baka lang naman. Yung education daw magbago o matanggal dito sa listahan. Pero sa ngayon, nandyan pa po siya. Today is December 17. Okay. And then physicians. Ito, bago Yan, to. bago yan, oh, bago yan. Bago nga yan. Oh, another priority, no? Physicians, Mhm. doctors, at meron pang ibang parang new priorities that have been that were announced siguro mga over the past month lang, 'di ba? Yung talent Exceptional talent talent. stream. Parang ganun ba? Oo, tapos merong sinasabi na researchers, Yeah. mga ganyan, mga 1,000 researchers ang tatanggapin. Mhm. Ano pa ba yung mga bagong immigration programs that we are expecting for 2026? Di ko na maalala ngayon. OANP at least yung entrepreneurs. Oh, yan, OANP entrepreneurs. medyo bago yun sa paningin ko. Mm. Dati naman kasi hindi nila pina-prioritize yung mga entrepreneurs. Pero ngayon, mukhang gano'n na nga. Kasi nga din, kulang na tayo sa entrepreneurs ngayon. Marami kasi nagsara, di ba? After ko, maraming nalugi. So, marami rin takot magnegosyo. So, I think that's one way para i-boost ulit yung economy at damihan yung mga entrepreneurs. At least for Ontario. Ontario program yun eh. Ontario Immigration Nomination Program. Maybe Yes. yung entire Canada, federal, baka gawin din nila yon. Possible. Yeah. And one good thing na sinasabi nga for this year is priority yung mga nasa loob po ng Canada. Ayan, so na nakita na mga rin natin. gagawing PR. Nakita na rin natin doon sa number 7, Canadian Experience Class. So that means na experience sila sa Canada. So, kumbaga nga din, malamang nandito sila. Di ba? Alam mo, may tanong ako dyan sa physicians pala, no, Attorney J. I don't know if you've analyzed it. Yung requirement ng doctors para ma-draw is meron silang 1-year experience already inside Canada. Kaya nakita ko din nga yun eh. Parang, paano ba yun? Marami bang mga naka-temporary status na practicing here? In fact, may nag-consult sa akin na ganyan. Doktor siya sa Pilipinas, tapos nga gusto niya mag-migrate dito. And somehow yung parang ang hirap nung sitwasyon kasi para maging doktor ka, para makapag-practice ka na, may parang internship, di ba? Ganun eh. Okay. Tapos, para bang hindi niya ma-comply yun eh. So, yun yung naging dilemma niya nun. So, paano ka magkakaroon ng experience kung hindi mo gagawin ito, parang ganyan, or hindi ka mag-aaral ulit. Correct. So, ang alam ko lang for now, with regards dyan sa gusto nga maging doktor dito, medyo mahirap din. Oo. Ang way, I don't know kung binago na nila yan recently. Pero kasi parang merong requirement na hindi mo makakomply eh. Siya na lang nagsabi yung nagpa-consult sa akin noon. Okay. Anyway, yan din ang isa sa mga inaabangan kong clarification. Kung marami bang may ganitong sitwasyon na nandito na as Anyway, hindi ko alam, no? Hopefully, maklarify yan. At makita natin kung maraming nasa pool of those types of candidates. So you see more draw sa Canadian Experience Class, no? Because of the pronouncement. 100%. At saka yan, ito parang continuation sa napag-usapan natin nung isang araw or kanina. Kasi noon nga, if we look at history din, dati nga, kailangan lang nila tao. Tao from like Europe. Ganun. Tapos later on, sabi nila, kailangan natin ng ganito. Dapat medyo bata-bata para at least yung pakinabang natin sa kanila medyo mahaba kasi bata pa yan. Marami pa silang taon na itatrabaho, di ba? So may points doon. And of course, language, syempre English at saka French ang official languages dito. So dapat magaling sila doon. So ganoon. And then
At some point nga din, nung, ayan, around 2000, early 2000, 2004, nag-submit ako ng application. Nakita ko doon na ang pinakamalaking factor doon, yung may trabaho ka dito sa Canada or kahit at least 1 year, which is yan, Oo. CEC ngayon. CEC. So sabi ko noon, yun lang kailangan mo. Parang kung may trabaho ka dito for at least 1 year, ang laki na ng points na bibigay sa'yo, magiging PR ka na. Oo. So ganun ang naging trend. Dati nga, yung parang halos wala eh. Like, punta ka lang dito, ganun. Tapos naglagay sila ng mga kung ano-anong criteria. And then another criteria yung may trabaho ka dito for at least 1 year. Ang dali lang nun. Hanggang sa pahirap ng pahirap nga, di ba? Oo. Hanggang ngayon, dapat nasa ganitong kang category or may ganito kang kung ano-ano. So but anyway, yung trend na yon, yung kailangan ng 1 year of experience. Hanggang ngayon, yung nga, yung CEC, andyan pa rin siya. And it makes a lot of sense pa din kasi even back then, yun lang naman ang kailangan nila kasi nga kung may demonstrate mo na kaya mo magtrabaho dito sa Canada for at least 1 year, then you're good. Yeah. Makakawalan ka na lang, bahala ka na sa buhay mo, PR ka na. Bahala ka na, nakapagtrabaho ka na ng 1 year. So, ganun lang naman. Okay. So, more or less, yun pa rin ang magiging trend yan. CEC, nakapagtrabaho na dito sa Canada or nandito sa Canada. Kaya nga, yung mga nandito na, huwag kayong mawala ng, ano ba yun, loob? Oo, ng pag-asa. Yan, ng pag-asa. May pag-asa pa din. May pinagdadaanan tayo, I understand. Ganyan lang talaga. Hindi natin control yon. Yun lang talagang sitwasyon natin ngayon. Explain na namin ni Ina before kung bakit nandito tayo sa ganyang sitwasyon. Pero may pag-asa. Hopefully 2026, mabuhayan tayo ng loob. Kapit lang muna. So yan, at least ayan, pinag-usapan natin. Saan kayo lugar? Yeah. Oo, ang pinagkahihigpitan lalo yung mga bagong papasok. Yung mga nandito na actually parang they wanna transition many. Which makes a lot of sense naman, di ba? Unahin natin yung nandito na. So kung nandito kayo, kahit patapos na nga yung status nyo sa work permit, medyo, syempre, konting dasal, pero kapit-kapit na din, tibayan ng loob. Tingnan natin. So hopefully by next year nga, gumanda-ganda ang sitwasyon. So, gusto pa rin kayo ng Canada. That's what I know. Hindi lang siya ready. Status kayo, maintain your status. As much as possible, syempre, maintain your status. Kahit visitor man lang, maintain your status. Oo. I'm looking forward to dun sa trades and construction. I mean, I'm not looking forward, but anticipating na magkakaroon din ng mas maraming draw dyan. Because lately, yung mga balita, di ba, yung mga investments dito. Exactly, construction. Daming itatayo. So baka doon. Definitely, kailangan natin ng added infrastructure kasi nga kung gusto nating dumami ang mga tao dito, dapat yung infrastructure sumunod. Halimbawa lang yan, may mga, alam ko, projects sa yung mga highways natin, kailangan palaparin natin yung 401 natin which is already, alam mo ba na yung 401, yun yung pinakamalapad daw at pinaka-busy na highway. So, North America, imagine that. Even sa US, tinalo natin sila na yung 401 Tapos ngayon nga, in-expand pa rin nila. Kumbaga, kulang pa. So, tama na kailangan natin ng mga sa construction, tsaka housing nga din, di ba? Siyempre, kung magdadagdag tayo ng mga tao, saan titira yung mga yun. So, yun nga din ang naging problem na kulang na nga daw ang housing. Hindi yata daw napagplanuhan. Nagpapasok tayo ng milyon-milyon na tao, pero yung wala naman tayong mga binigay na incentive sa mga gumagawa ng bahay. So, ngayon, medyo napansin na, sige, ngayon gagawa tayo ng bahay. Damihan natin yung bahay. So, definitely construction would be one of those areas na dadami yung demand for that. Almost everything kung tutuusin healthcare, syempre, kasi nga aging yung population ng Canada. And sa education din, syempre, may maraming bata din dito na kailangan mag-aral. And then sa pagkain din, agriculture. So kaya naman nandun lahat yon. Plus yung technology din, syempre, now we're in the age of AI nga. So kailangan nating mag-modernize, bilis-bilisan natin kasi yung AI daw talagang paghihiwalay niya yung sinasabing have at saka yung have not. Yung wala. So yung kumbaga dapat talagang habulin natin yung AI technology, maging tayo dyan, up to date kasi otherwise mapapag-iwanan tayo.
Yan karaniwan, siyempre bilang isang first world country, ayaw niya mapag-iwanan, di ba? And then may mga investments tungkol dyan, tsaka yung mga highly skilled nga, yung mga workers din na mga tataas pinag-aralan. Oo. I remember pala, since nabanggit mo yung tech, isa rin sa priority sa 2026, di ba? Yeah. Parang nag-announce si Prime Minister Mark Carney ng programa to entice yung mga HB1, H1B visa sa H1B, US yeah. na mostly mga tech workers yung mga Yes, yan. yes. Oo, from the US. Magandang idea yun. Sa totoo lang, maraming program si PM Carney ngayon na maganda. And in fact nga din, kaya may mga lumilipat. Ito pa, isa din ako natin, di ba? May mga conservative na leaders or MPs na lumipat na sa liberal. Like recently, meron pang isa. Dalawa na silang lumipat ngayon. So parang vote of confidence yun sa current government na mukhang okay ang ginagawa niya. So dyan na lang ako, parang gano'n. Maganda yung nangyayari so far. Yun lang, yun yung pinaka bottom line nito. Yung government natin, may mga action naman na ginagawa na mukha namang maganda nga. And then hintay-hintay natin na mag-materialize yung mga yon. Hopefully as early as next year. So, yun. Yan. Abangan natin, okay? So yun guys, sige. Good news din kahit pa paano, it's good to hear these things, 'di ba? Yeah. Kung sino yung mga magiging may high chance of getting drawn for their PR next year. By the way, speaking of good news, yung PNP sa Saskatchewan, tingnan mo, dinagdagan na naman yung slots nila, yung allocation nila. Hopefully, tingnan natin kung ibang probinsya din madadagdagan in the coming weeks or at the start. So definitely, kasi ang Saskatchewan, isa yan sa malaking province yan na ang konti ng tao. Oo. So, yun lang din, naisip nga nila na, yan, ang luwag-luwag pa dun sa Saskatchewan. Doon na kayo. Gagawin nila kayong PR doon kayo pumunta. Parang ganun. So, that's how it works right now. Yun yung nakikita natin. And magtutuloy-tuloy pa yan. So, definitely 2026, ganun pa din. So, kung kayo naman, nasa malaki kayong city at wala nga kayong, halimbawa, prospect na nakikita dyan, i-consider nyo na lumipat. Alright. Okay, guys, we will end this episode here. Maraming salamat, Attorney Jake Aguilar ng JCA Law Office. They are based in Toronto. We will end this episode here. I'll see you guys in the next one. Thank you again. Bye!